Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Gemini. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Luwakan natin ating isipan. Gawin niyo lang itong guide. Kayo pa rin ang magbabago ng inyong kapalaran. Wow, nandito yung susi mo. Meron tayong 11, 5, 11, 25, 26, 35, and 33. Baka yan yung mga lucky number mo, no? Okay. Okay, so nakita ko sa'yo ngayon is nasa sa'yo daw si Ki. Ibig sabihin, may mga mag-a-unlock na sa'yo and magkakaroon ng mga pagbabago when it comes to destination. Ibig sabihin, may magtatapos na isang sitwasyon sa buhay mo. Maaaring magkakaroon ka na ng awakening, no? Sa buhay mo na dati naguguluhan ka, ngayon magkukumit ka na doon. No? Maaaring may mga pag-iisipan ka na how to transform, may mga pag-aaralan ka o may mga aalamin ka na isang sitwasyon na gusto mo nang tapusin o gusto mo nang solusyonan, ganyan, o gusto mo nang baguhin or na gusto mo nang i-fulfill. Yan ang nakikita ko sa'yo. And then, may mga mag-o-open sa'yo, the answer and the solution, and destiny is in your hand. Kasi nasa sa'yo si Ki, no? And dito na ka sa sitwasyon mo na magkakaroon sa'yo ng spiritual growth, enlightenment, o hindi yung sitwasyon na pagbabalik ng iyong sigla, lakas ng loob, and then a growth from a situation. Parang may mga good karma situation ako nakita dito. Siguro may mga good karma coming in sa buhay mo, sa iba sa inyo. Yun nakikita ko dito. Magkakaroon daw ng mga conflict or maaring ikaw, hindi man sa conflict, unahin ko na lang yun na magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan, mga debate, maaring may mga tao or may tao na may mag-aabuso sa'yo or maaring ikaw, no, naabusuhin mo yung sarili mo or may tao na nakakumit sa'yo or situation na nakakumit sa'yo na maaaring naabuso ka. Halimbawa, karelasyon mo, kumpanya mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo, mga ganon. No, na kailangan mong pag-isipang maigi. And then also, may mga pain ka na mararamdaman sa tao na nakakonect sa'yo or situation. No, maaring may masabi sa sa'yo na hindi mo magustuhan o ma-disappoint ka sa kanya. O kaya may mga promises na hindi magkatotoo, mga ganyan. Or hindi yung situation na hindi siya wala siya sa isang salita, mga ganon. Either to a physical or a painful sa heart mo, no? Ganyan, emotional. Baka doon ka may mga hard work situation ako nakikita dito na nahihirapan ka. Parang siguro sa trabaho mo baka nahihirapan ka na, napapagod ka na, mga ganun. Na maaring pinag-iisipan mo na gusto mo, you want to end, pero may mag-open sa iyo no? Kasi may mag-open sa iyo na isang door or may mag-open sa iyo na opportunity. Yun kung papasok ka dun. Kung gagawin mo na lang yun. Kung a-actionan mo siya. Ganun. O kaya, may mga ginagawa ka na ngayon na ang successful nun nasa sa kamay mo. Ibig sabihin, you need to take it action. Kailangan mong pag-aralan, ayusin, discover, mag-explore ka, at umpisahan. Kumbaga, kung dati hindi ka nag-action ngayon, tapusin mo na yung hindi mo pag-action, kailangan mo nang tapusin yun at mag-action ka. Mga ganon. Kasi magsasucess at magsasucess yun. You need to end something para magbago yung cycle ng buhay mo. Magkakaroon ng mga commitment, promises, ako na nakikita,
or a partnership sa iba, or may mga makikipag-deal, ganyan, or handiin yung contract. Sa iba is contract. Ganyan. Yung iba dito siguro mag-end na yung kontrata, o kaya may panibagong kontrata, mga ganon. Yung magkakaroon ng stability, sa iba sa inyo, merong kayong isang bagay o sitwasyon na ini-structure o binubuo, pero ang nakita ko dito medyo may konting delay siya. Kaya medyo kailangan mong pag-aralang maigi yun, how you commit yourself dun sa bagay na yun, any situation, para magkaroon ka ng stability or maging stable yung part na yun, no, sa nakita ko, either to your work, profession, or kailangan ng tibay ng loob. Kasi this is for your long lasting to eh. Kasi magkatabi siya, oh. Ibig sabihin, pang long lasting yun, kaya kailangan umpisahan mo na siya. Ganun. O kaya kailangan action na siya para it's more on a shipment sa nakita ko dito. Ganun. Huwag ka magpa-stuck. Kasi nakita ko magkakaroon ka ng delay. Kumbaga, nagkakaroon ka ng challenge sa sarili mo. You need to commit doon. Tandaan mo, you are the authority of your life. No? Sa nakita ko dito. Kaya yung any fulfillment and happiness and success is nasa sa'yo. Wala sa iba. No? Kasi sa ngayon, nagkakaroon ka ng limitation sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, or sa iba sa inyo is you have a boundary. Kumbaga, baka may mga inuuna kayo o may mga inaasikaso mo na kayo, kaya nagkakaroon ng gano'n. Be responsible sa nakita ko dito. Be responsible and then commit. No? May mga challenge na darating sa'yo sa nakita ko dito. Mag-focus ka lang kasi nasa kami mo yung pagbabago na to eh. As in, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, and Virgo, Sagittarius. Tingnan natin ang iyong energy, Sagittarius. Anong energy ni Sagittarius? Trust your intuition kasi may tao ditong lilinglangin ka, or maaaring magsinungaling siya. Hindi man ganun kalaki, pero may pandaraya or pagsisinungaling. Or maaaring may mga sitwasyon sa buhay mo na maaaring hanggang ngayon is nakakumit ka pa dun sa bagay na yun. Nai-stagnant ka pa sa bagay na yun. May ganun ako nakikita sa'yo. Parang may inaaral ka. Nag-aaral ka ba? O may pinag-aaralan ka? O mahilig ka mag-research? So, iba sa'yo may sikreto. May taong may sikreto. Or maybe you have a secret. Ikaw. May nililihim ka. Parang gano'n. Energy ni Sagittarius. Kung yung lihim na yun, ikaka-good mo okay naman. Diba? Uy, the Wheel of Fortune. Unang-una. Ano nakasunod nito, universe? And then, okay. Okay, ang energy mo this time is ang nakikita ko sa'yo, magiging okay naman ang lahat sa nakita ko dito. Kumbaga, you try to make it balance yung mga sitwasyon mo this time. Yung mga ginagawa mo, yan, sa nakita ko dito, kahit magulo, yung mga nagaganap o nangyayari sa'yo, no? Kahit nakakaramdam ka ng sadness o pain or disappointment sa sitwasyon mo sa ngayon, nakita ko naman na tinatry mo siyang ayusin or tinatry mo siyang solusyonan sa nakikita ko dito, either to your work, to your love life, sa mga kapatid mo man yan, sa karelasyon mo man yan, ganun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko, yung energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na parang nagtitiis o nagtitimpi ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mo nang tapusin o gusto mo nang umpisahan, pero naguguluhan ka. Gusto mo nang magkaroon ng pagsasaayos doon o to finish the unfinished situation sa nakikita ko dito. No? Kumbaga naandun yung sitwasyon na gusto mo nang mag-success yun at gusto mo nang maumpisahan yung bagay na yun, or gusto mo nang, kasi you have a manifestation no? Para may manifestation ka sa buhay mo na gusto mong ma-achieve this time sa nakikita ko dito. Gusto mo nang mag-success doon.
Kaso, ang nakikita ko sa'yo, hindi ko pa nakikita ang ano, I hope na matapos yun or ma-action na siya. Sa iba sa inyo kasi ngayon, ma-action na niya siya kasi may mga manifestation in desire ako na nakikita sa'yo na nasa harapan mo na, ang gagawin mo na lang doon is actionan. Yun ang nakikita ko dito. Kasi magsasucess daw siya. Kailangan lang sa'yo is strong. Kailangan mo lang maging strong. And then, kailangan mo lang magkaroon ng level up sa buhay mo. Sa nakita ko dito. And, kailangan palagi ka daw, you have always have a purpose when it comes to a decision. Yun ang nakita ko dito. Kasi, susunod sa'yo si cycle eh. Susunod to sa'yo eh. No? Kumbaga, kung magkakaroon ka ng sitwasyon sa buhay mo na mag-another path ka or magta-try ka at abandonahin mo yung nakaraan or you letting go or magkakaroon sa'yo ng revert or ending a cycle sa buhay mo or mag-change ka na or it means transformation. Ano yun eh, letting go something into your life. Magsasucess ka raw. Yun. Kaya ang nakikita ko sa iba sa inyo, ang energy nyo is try to make it balance yung mga sitwasyon mo na meron ka ngayon or andito yung sitwasyon na parang hahanapin mo yung sarili mo o aayusin mo yung sarili mo to success. Parang maghahanap ka ng tamang daan o solusyon. Ganun nakikita ko. Andito siya. Tapos andito rin to. Ito. Kaya kailangan sa'yo is 35. Tandaan mo na sa sa'yo si 33. No? Ang kailangan lang sa'yo talaga is enlightenment. Dito, kung ano yung mga gusto mo i-change, i-let go, abandonahin, ayusin, ganun. Kailangan sa'yo is transformation. Nakita ko naman, more patient ka naman sa nakita ko dito sa'yo. Pero you need to be aware, no? Sa mga action mo and decision this time. Ano parating kay Sagittarius? Okay. Ang parating sa'yo, may isang bagay o sitwasyon ka daw na pag-iisipan, no? Parang may pag-iisipan ka, tapos didesisyonan mo yung bagay na yun at umpisa mo. Parang may mga bagay o sitwasyon ka na you give it an hard work o imamasterin ka, either to ambition, talent, or skills man yan. Andin yung bibigyan mo yung effort and hard work mo doon and magkukumit ka doon sa bagay na yun. May mga umpisahan ka na or inuumpisahan mo na. Parang gagawin mo yung lahat sa bagay na yun to success. May mga pinag-iisipan ka o pag-iisipan mo gusto mong solusyonan, aksyonan, ganun. Sa nakita ko dito. May pagpapasya. Ako nakikita ito. Para may pofokusan ka na isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na uumpisahan o iniumpisahan. Kasi you doing your best dun eh. Sa nakita ko dito. Ano mangyari dito, universe? May travel ka? June? Parang you're thinking for a travel. Okay. Sabi dito, gawin mo lang daw yung best mo as long as matatag ka at meron kang paninindigan or handuin yung focus mo sa bagay na yon is at handuin yung dedication mo is magaganap daw yun. Is ibig sabihin, magiging maganda yung resulta nun sa nakita ko dito. Any situation, sa trabaho mo man yan, sa pera mo man yan, any na gusto mong aksyonan o gusto mong, o minamanifest mo, ganun sa nakita ko dito. Sa pera mo, nagkonti-konti, nagkakaroon na ng development. Pero tingnan pa rin natin mamaya. Iba sa inyo, may mga isipin kayo eh.
parang urong-sulong, parang gano'n. Pero nakita ko magtatapos siya. Tandaan mo, you have a wisdom to clarity yung mga project na gusto mong maganap o mangyari sa buhay mo. As long as magpo-focus ka doon, magiging okay siya. Sa nakikita ko dito. Iba sa inyo may pagka-perfectionist. Not all, pero parang may gusto kayong i-perfect. May tao makikipag-usap sa'yo, siguro kapatid mo. Or kaibigan mo, or sino man siya, magulang. Ganun. Parang may related siya sa inuumpisahang project or inuumpisahang parang something pera, pagkakaperahan, parang ganun. May makikipag-usap sa'yo. Mabait to. Hindi, ikaw pala yung sensitive. Maaaring kasama mo sa trabaho. Ito. Maaaring kasama mo rin siya sa trabaho. Hindi ko alam kung bibigyan ka niya ng support or gusto kanyang suportahan, parang ganun. May tao rin dito kasi ako nakikita na super care sa'yo and gusto niya, sabi niya mahalaga ka sa kanya. Hindi ko alam bakit siya nasasaktan. Parang gusto niya na magkaroon ng recovery sa'yo. Parang hindi yung pagbibigay ng pagmamahal sa'yo sa nakikita ko dito. Gusto niya uli ng mag-umpisa or magkaroon ng recovery dito. Gusto niya kayong mag-usap eh. Yung nakita ko sa kanya. Starting a new beginning into your life. Para hindi yung sitwasyon na itong tao na to is parang gagawin niya yung lahat sa'yo para magkaroon lang ng development. Pero hindi ko nakikita yung movement niya dito. Pero want to give you an effort and hard work para magkaroon lang muli ng development. Para magiging dahan-dahan siya sa action niya this time. Yun na nakita ko. May nakikita akong document and papers. Maring iba dito talaga isa kontrata, no? Ang nakita ko dito, baka iba dito is travel. Parang papers or kontrata, papers or documents, parang gano'n. Baka sa work mo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. May taong nag-iisip sa'yo dito na gusto niya makapag-commit sa'yo. Or ikaw ang nag-iisip. Bakit ito dapat niya iwasan? Okay, iwasan mo daw, Sagittarius, sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na maghintay nang hindi ka naman nag-a-action. Yun, iwasan mo. Iwasan mo din yung hindi ka magbigay o mag-put some effort sa mga gusto mong desisyonan this time. Yan ang nakikita ko. And then also, kailangan mo daw is it's more on maturity. And then, iwasan mo ma-stagnant ka sa nakaraan na situation. As long as nagpo-focus kasi, is magsasucess ka. Iwasan mo na ulitin yung nakaraan or iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng self-evaluation or kasi you need to learn from the past. Dito ang sinasabi dito. Tandaan mo, lahat ng gagawin mo, sabi ko nga sa'yo, you are the leader of yourself. Kailangan lahat yun is may purpose. Yun. Iwasan mo yung maghintay nang walang kang aksyon. No? Kailangan sa'yo is, it's more on exploring. Kailangan sa'yo is mag-action. Huwag ka lang, as in, mag-put effort ka sa action mo. Kasi ikaw ang magkocontrol. Di ba sabi ko sa'yo, nasa sa'yo to. Kung gusto mo mag-success sa buhay, mag-action ka. Huwag ka lang maghintay. Parang naghihintay ka lang na bumaksak yung blessing. Diba? Parang naghihintay ka lang na ma-fulfill yung bagay na yun nang wala kang ina-actionan. Ganun. Iwasan mo yun. No, na magkaroon ka ng self-doubt or
or hindi ka mag-aksyon, yung magkaroon ng blockage sa'yo, iwasan mo yan. It's time to take it action. Kailangan mo makipagsapalaran at magbigay ng hard work and effort sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo ma-fulfill. Love ni Sagittarius. You need to be strong. Kamusta ang love ni Sagittarius? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, sarili, kasamaan sa trabaho. Okay? Ano na po to? Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko naman dito, oo, naging imbalance yung relationship, no? Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga hindi magandang, kumbaga, naging hindi stable yung relationship. Pero ang nakita ko dito, we have the 9 and the Ace of Pentacles kasi, nandun naman yung situation na magkakaroon ng development when it comes sa inyong relationship. Either sa kasamahan mo to sa trabaho or sa karelasyon mo this time into your family o sa nakakonect sa'yo. Kumbaga, nandun yung sitwasyon na magiging okay na siya. Kung dati is more on jangling or more on disorganized ang inyong relationship na parang hindi kayo nakakatugma, ngayon magkakatugma na kayo, no? Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng konting development. Kumbaga, may mga want na mag-heal as long as magbibigay lang ng effort ang isa at magpo-focus, magiging maganda yung relationship na to. Sa mga magkakahiwalay sa'yo, ang nakita ko sa'yo dito, itong taon na to, is naghihintay siya. No? Ibig sabihin, gusto kanya kausapin, gusto niya magkaroon ng development sa inyong dalawa at gusto niya ng new beginning. Parang want to say sorry. Kaso ang nakita ko dito, hindi siya nag-action. Parang natatakot ata siya from a situation. Kapag nag-action siya, baka hindi mo siya pansinin. Ganon sa nakita ko dito. Gusto niya ng getting together or union. Ang nakita ko dito. Hinihiling pa rin niya na magkaroon kayo ng pag-uusap or mabuo uli yung inyong 10 of Cups nitong taon na to. Sa nakita ko dito. Yun. Sinasabi rin dito na mahalaga ka raw sa kanya. Andun din naman yung pagpapahalaga mo. Sa nakita ko dito. Kahit na nalilito ka, no? O hindi nagiging okay, o hindi naging okay in the past yung relationship, nakita ko naman na mahalaga ka sa kanya. Mahalaga rin siya sa'yo. Money ni Sagittarius. Wow. The Justice. Ano po ito? Okay. When it comes to your money, tapos na po to. Ano nang mangyayari dito? Tanungin ko para masana. May travel kayo? Kanok pa nakikita yun. Pero puro thinking kasi no? Okay. Parang iniisip mo na parang nag-iisip ka ng traveling kasi. Okay, when it comes to your money, you try to make it balance. Ang nakikita ko naman sa'yo, ang pinagkagastusan mo palagi, kasi andun yung strong personality na nagkakaroon ka ng organize or manage sa pera mo this time. Sa nakikita ko dito, may mga pinaplano ka na rin na kahit na may konting frustration, oo, pero nagiging still siya or nagiging calm yung pera mo this time. Binibigay mo naman yung effort mo o binabalanse mo naman yung pera mo this time kasi pag bumili ka ng mga bagay o gusto mong bilhin, pagkagastusan, alam mo kung ano yung purpose nun.
kiniklear mo muna yung bagay na yun bago mo siya gastusin. Or bumili ka ng bagay. Yun ang nakita ko. Kaya, ang nakikita ko sa'yo, as long as nakakaya mong balansin ito, no, balansin mo lang siya kasi magsasucess siya. Nakikita ko naman organize mo eh. Yun nga lang, minsan may frustration. Siguro, maaring kapag sumasahod ka is talagang kulang siya sa nakita ko dito, no? Pero nakakaya mo siyang balansin. Yun na nakikita ko dito. Tuloy mo lang yun. Magplano ka talaga, as in, dito. Medyo nagkakaroon ka ng burnout kasi no, sa iba. Siguro may mga bagay o sitwasyon talaga na parang wala sa plano, biglang magagastos. Yun ang medyo iwasan mo. No, kung pupunta ka naman na halimbawa, pupunta ka ng pamilihan, di ba? Ang bibili mo lang naman talaga bibili mo lang talaga is manok. Pag uwi mo, ang dami mo ng bitbit, may chichirya na, meron pang, ano ba yan? Milk tea, may mga sago-sago, mga ganun, di ba? Kailangan yung plan lang, di ba? Kung kakain lang kayo. Kung iyon lang bibili mo, yun lang. Mapapaano ka talaga. Try to make it balance, ha, yung pera mo. Balansehin mo, as long as balansehin mo talaga siya. Misa kasi wala sa plano na bibili mo. Maaring, iba dito, ikaw or vice versa, maaring may bisyo siya. Diba? Kumbaga, bisyo niya, minsan nangangati siya. Bili agad, bili. Ay, ito na lang. Parang gano'n, diba? Parang hindi mapigilan, mga gano'n. Kumbaga, nawawala sa taktika o nawawala sa plano yung paggastos. Balansehin mo. Any opportunity pa? Universe, ano to? Tapos na to? Tapos na po ba to? Okay. Ano na magaganap dito? Okay. Opportunity, sa nakita ko dito, meron tao dito na unahin kita. In the past, no, nagkaroon ng mga sitwasyon na self-doubt or nagkaroon ng mga doubt, maaring sa mga tao or sa mga decision mo, kasi maaring may mga sitwasyon na sobra ka na stress, na depress, mga past situation, ganyan, na may nakaramdam ka ng mga pag-worry or anxiety, depression, kung ano man yung sitwasyon na medyo naging stressful sa'yo, nakita ko naman na nagkaroon na naman sa'yo ng new beginning, no? Sa nakita ko dito, kumbaga, you are more unstable this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, nahandito na yung pag-uumpisa mo sa buhay mo na makakalaya ka na sa mga paghihirap mo this time. Ibig sabihin, kung this is more on money, ang nakikita ko sa'yo is may mga mangyayaring maganda when it comes to money this time. Kasi magiging more on wiser and stronger ka na sa nakikita ko dito. And then, may mga wealth, prosperity, and happy material success dito. Basta magkaroon ka ng resetting lang sa sarili mo. Mag-start ka lang ng new beginning, ma-achieve mo siya. Ito. Sa nakita ko dito. Ayan o, andito siya eh. Andito siya o. As in. May bago ka na daw gagawin dito. Siguro iba dito, sabi ko diba, parang new contract or new business, new opportunity, mga ganun. Magiging maganda to. Kasi it's more unstable. Meron kang isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na gagawin mo na stable. Na kapag pinukusan mo doon at andin yung leap of faith mo, magsasucess siya. Huwag mo lang tigilan yun. Huwag mo lang tigilan. Huwag ka lang mag-stop. And then also, sa nakita ko rin dito, may tao dito na or vice versa, may tao na nag-iisip na gusto kanya kausapin,
nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili niya, maaring nagigilty siya or nahi-hate niya yung sarili niya, and gusto niya ng new beginning sa'yo or gusto niya uli ng stability sa'yo. Gusto ka niya kausapin eh. Medyo malayo siya sa'yo eh. Maaring malayo na yung, maaring nagkahiwalay kayo nitong tao na to, ganyan, o nasa ibang lugar siya, or in a heart, eh, medyo talagang nagkaroon ng distance, ganun sa nakita ko. Pero gusto ka niya kausapin. At gusto niya ng new beginning sa'yo. Sa iba sa inyo, ganun na. Yun. Naguguluhan siya. Dine-daydream ka nitong tao na to, pinapantasizing ka, o ini-illusion ka nitong tao na to. Gusto niya ng bagong simula sa'yo, or magkaroon muli ng connection. Mag-trust ka sa intuition mo ha, kasi ang nakikita ko dito, sorry, nasinok ako. Na nakita ko sa iba sa inyo, hindi daw kayo magtatrust sa intuition niyo this time. Kasi magkakaroon kayo ng lack of intuition, or may mga sitwasyon na hindi mo kayang i-evaluate, or may mga sitwasyon na maaring maulit kasi, no? Sana walang sitwasyon na maulit. Or maaring nahadin yung part na mawawalan ka ng trust sa mga tao na makikilala mo this time. Sa iba sa inyo, ba't pa sinisinok ako? Advice. Devil, oh. May taong nai-stagnant, ano? Gusto niya ng getting together sa'yo. Ibig sabihin, sa iba naman sa inyo, someone want to commit. Gusto niya ng getting together, union, sa nakikita ko dito. Advice, Kiko Props. Dali lang anak. Uy. Bumanat pa yung na ganun. Tapos na po to. Someone spying. May nag-spy. No? Ang advice niya sa'yo, alam mo nakita ko dito, may tao daw dito na sana walang conflict, ano? Sana walang conflict. Hindi ko alam kung malaki siya o maliit, pero there's a conflict. Ako nakikita dito. Magkakaroon ng hindi pagkakasundo, mga puot, galit. Sa iba siguro paghihiwalay, or galit lang, pagkalito, ganyan. Or hindi yung may tao na hindi kayo magtutugma ng energy nitong tao na to, kasi ang nakikita ko sa kanya, magsisinungaling siya sa'yo. Ganun. Or, mayroon ako nakikita na taong hindi siya susuport. There's a lack of support, success, lack of teamwork, or achievement. May tao, or there's a situation, ako, na nakikita sa'yo na hindi siya stable. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Maaaring magkakaroon ng mga cancellation, maaaring cancel reunion, cancel birthday, cancel ng mga event, mga parties, may mga cancellation ako nakita. Makakaramdam o may mararamdaman ka na unhappy. Sana hindi lahat. Sa nakikita ko dito, no? Ganyan. May unhappiness or feeling emotions ako nakikita sa'yo. Sana hindi lahat. Sana tapos na. Pero nakita ko kasi dito, sa iba, maaring tapos na to, or sa iba hindi pa. Kasi hindi kayo pare-pareho talaga eh. Kasi ano to eh, general. And advice, you need to take care of yourself. Sa nakita ko dito, may tao dito na hindi ko alam kung ikaw or someone sa family mo na hindi siya healthy. Maring may sakit siya sa heart or bandang dibdib. Mayroon siya mga kinakain na hindi dapat kainin. Maaring hindi rin siya gaano nakakatulog, no, sa itong taon na to. Sana hindi maganap yung hindi natin inaasahan. Sana wag ganun. Pero mag-focus kayo sa health issue. Ikaw to or a family member or karelasyon mo. Sa nakita ko dito. May taong selfish or makasarili.
Basta, kung sino man itong tao na nakikita ko dito, kailangan ng self-care or self-love. Kasi hindi ko nakikita na nagiging okay yung kanyang, hindi siya nagiging balance actually dito sa nakita ko dito. Kailangan niya alagaan yung sarili niya. No? So, iba sa inyo, advice na. Okay, when it comes to advice, ang sabi dito is start a new beginning sa buhay mo. Kung medyo nagkukulang ka ng tulog, magbawi ka ng tulog kasi maaring isa rin ikaw dito na maging unhealthy, no? Sa nakikita ko dito, magtulog-tulog ka rin pag may time. Sa nakikita ko dito, yung mga kinakain mo rin, tsaka iniinom, mas maganda kung mag-iinom ka ng vitamin, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. And then also, try to make it balance. Mag-enjoy ka rin. Baka nakakalimutan mo na enjoyment sa buhay mo. Kailangan mo rin na mag-focus. Makinig ka sa mga advice na sinasabi ng ibang tao. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Basta alagaan mo lang yung sarili mo. Love yourself. Dito. Arigatou namasay, God bless.